And ito na yung pinaka aloe vera natin. Ang gagawin lang natin yan is yan. Dampi lang natin yan. Para mawala yung mga dark spot at saka yung pagkasunog. So, yun lang naman. So, isa ito dun sa mga aloe vera ko na malalaki dito sa ating garden. Ang laki niyang aloe. Ganda nga ito dahil anti-inflammatory. Nire-reduce niya yung inflammations, no? At tumutulong siya para... Hello everyone! This is Hermes Sinabi ni Dino Park Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Kung napansin nyo, ito yung nangyari sa akin after halaman ng festival. Nagkaroon tayo ng mga sunog-sunog, no? Sa ating katawan dahil sa sobrang bilad sa araw sa paggawa ng float, no? Tapos, may incident pa na nangyari last night. Napaso yung aking tuhod ng tambucho ng motor, and sabi ko sa inyo, mahiwaga talaga yung mga halaman, at ano nga bang remedy yung pwede nating gawin dyan kapag nagkaroon tayo ng sunburn or kaya nagkaroon tayo ng burn. Papakita ko sa inyo mamaya yung aking sunog dito, medyo makirot pa ngayon, pero tingnan natin kung ano yung remedy yung gagawin natin gamit ang halaman. Malaman niya sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At ngayon nga pong araw na to, ititreat ko yung mga minor burn ko dito, at sa pamamagitan po yan ng isang halaman. Ang tinutukoy ko pong halaman ay alam na alam nyo at kilalang kilala nyo. Ito po yung aloe vera, Yung iba sa atin ginagamit ito sa ibang bagay, sa pagpapaganda ng ating tahanan, pagdi-display, pero meron siyang malaking tulong, At yan nga po yung paggamot sa mga minor burns na nako-commit natin o sa mga sugat din, pwede yan. Puntahan natin yung aloe vera ko dito. Pakita ko kasi medyo malaki na yung aloe vera ko dito. Doon ako kukuha nung ating gagamitin ngayon para sa ating pag-treat ng mga sinasabi kong burns, Tara, samahan nyo. Ouchie, ito na yung napaso sa akin. Medyo nag-black na yung kulay niya. Kahapon pulang-pula to. And yun, parang makirot-kirot siya. Napaso ito ng tambucho ng motor. And yan, masakit siya ngayon. So ito, applyan natin ng aloe vera, para nang sa gayon, yan, mawala yung pagka-burn niya. And as first aid, yun yung dapat natin gawin. Kaya lang kagabi, yun, medyo gabing-gabi na nung dumating tayo, and ngayon lang ako nakabalik ng garden, kaya on the spot dapat nalagyan na natin ito ng aloe vera, kaya wala lang akong aloe vera. Pero kung halimbawa na magkaroon kayo ng burn kagad, pwede nyong first aid, ilagay kagad yung aloe vera. Malaking tulong talaga na magamot sa mga paso. So, isa ito dun sa mga aloe vera ko na malalaki dito sa ating garden, Ang laki niyang aloe na yan. And meron ito yung maliliit lang na aloe vera. Meron din ako nun, mapapayat. Pero ito yung isa dun sa mga malalaki, And paano nga ba mag-alaga nito? Napakadaling alagaan itong aloe vera, simple lang naman. Pag tinanim nyo sa may fast draining na potting mix, dyan yung itanim, kasi ayaw naman itong aloe vera ng dilig, kasi minsan nag-overwater ka, minsan dun sa pinaka roots niya nagkakaroon ng bulok, kaya dapat dito fast draining, kasi ito nag-hold din po ito ng mga tubig, kasi may gel po yan yung aloe vera, kapag tinanggal nyo yan, yan. Usually ito ginagamit sa mga cosmetics, sa pagpaganda ng kutis at sa buhok, Yan. At maganda rin po yung aloe vera dahil ito ay isang halaman na kayang mag-absorb ng mga toxin sa hangin, at naglilinis po ng hangin, nagpo-purify. Kaya
ang dami-daming gamit ng halamang aloe vera, no? Pero ngayon, ang pag-uusapan natin is yung pag-treat sa wounds or sa burns, no? Yan yung mga commonly na nangyayari sa skin natin, ano? Kapag halimbawa may emergency ganyan, ito, kung meron kayo, puto lang kayo, no? So, kukuha ako ngayon ng isang ganito para yung magamit natin, ano? Pero pakita ko muna sa inyo yung burn ko, no? At gagamitin natin to. So, ito na yung nakuha natin na aloe vera. Ayan, hugasan ko na yan. Simple lang naman, kunin natin yung pinaka gel niyan, tapos yan, hatiin lang natin sa gitna, tapos ayan, pwede na natin gamitin tong pinaka gel niyan dun sa ating mga napasong part, no? Ayan, at yan yung ginagawa ko lagi kapag napapasok ako, kahit dito sa kusina, pag napasok ako ng medyo light lang, okay na okay yan. So ayan, pwede nyo gamitin yung aloe vera na once or twice a day, ano. Pero kung wala kayong tanim, may mga nabibili, pero ako ay suggested na lagi dapat kayong merong tanim dito sa ating bakuran nitong ating aloe vera para in case of emergency, kasi maraming gamit talaga to, no? Bukod sa yan, sa mga first aid ng pagkasunog, pwede rin yan gamitin sa mga scalp para maging healthy, sa dandruff, sa mga buhok, no, pampalambot, sa skin, no, pwede to do sa mga dry na skin, no. Kapag sunburn kayo or nagkaroon kayo ng pagkasunog, o twice a day or once a day, pwedeng yang gamitin, ano. Apply nyo lang yung pinaka gel, yung aloe gel na tinatawag, ano, para mag-heal yung burn. And sinabi ko kanina, maganda nga ito dahil anti-inflammatory, nire-reduce niya yung inflammations, no? At tumutulong siya para ma-prevent yung blisters, tsaka yung pagkaroon ng peklat, yung scar, no? Nagpo-promote din ito ng paggaling, ano, mas mabilis mag-heal yung wounds kapag halimbawang nilagyan itong aloe vera, no, sa mga sugat, no. Ini-inhibits niya yung bacteria, no, nung aloe vera na para mag-prevent ng bacterial growth, ano, para hindi ma-infect yung inyong mga sugat, no. At ito may moisturizing effecto, no. Tinutulungan niyang kuminis yung ating balat, no. Kaya magandang meron kayong tanim yan para in any case na magkaroon kayo ng paso, sunog, yan yung i-apply nyo, no. Kasi yung iba, minsan kung ano-ano yung ina-apply, ang nangyayari, mas nai-irritate yung skin. So ito yung ating yan, na paso, ano. And ito na yung pinaka aloe vera natin. Ang gagawin lang natin yan is yan, dampi lang natin yan. So, ang pakiramdam parang malamig siya. Actually, ito nga pwedeng ilagay sa ref. Tapos, kung halimbawa gusto nyo stock, no, pag emergency, pwede nyo yung magamit, no. Kasi itong aloe vera, tumutulong siya sa pag-treat ng mga minor burns and skin irritations na rin, ano. So, sa mga nai-irritate na skins, pwede to. Kaya din itong i-reduce yung pamamaga, no. Inflammations, tapos nagpo-promote siya ng healing. At kung halimbawa makirot, kasi minsan ang mga burn makirot yan sa umpisa, yan natatanggal, no, nababawasan yung pangirot. So yan, maganda sa mga skin tong aloe vera, gaganyan nyo lang yan, okay na. So gamitin nyo lang yan hanggang sa gumaling yung inyong mga burn, ano, o yung mga nasunog. And ngayon naman, dun sa nasunog kong mukha, kasi nung gumawa tayo ng float, yan, nakabilad ako sa araw. Ganun din gagawin natin, ano. Yan. Lalagay natin yan dito sa ating mga sa mukha, ano, sa parte na nasunog sa atin, kasi para mawala yung mga dark spot, ano, at saka yung pagkasunog. So, yun lang naman yung ginagamit ko. Kasi
minsan kasi pag halimbawang mali yung mga nailagay natin na produkto, mas lalong gumagrabe yung pagkasunog, ano. Pero pag itong aloe vera yung ginamit nyo, nababawasan talaga yung pagka irritate ng ating mga skin. So yan, lagay nyo lang yan dito sa inyong mga nasunog na parte ng araw, mga sunburn. Tapos kapag bawang na ano nyo na, banlawan nyo na, no? Siguro patagalin nyo lang ng mga around 1 minute, pwede na yan. Tapos banlawan nyo na. So kuha pa tayo kasi medyo konti yung nalagay natin. Ayan lang. Mas maganda yung ano mo kasi. Ayan. Pag ito nga nilalagay ko minsan sa rep, tapos ginagamit natin, ang lamig sa pakaramdam. At ang kagandahan nito, galing siya sa plants talaga. Kaya sigurado mo na hindi harmful, no? Walang harmful ingredients na makaka irritate sa balat mo. Yan lang yung nilagay natin. Tapos leave lang natin siya ng 1 to 2 minutes. Pwede na yan na banlawan, ano. At mapapansin nyo na matitrip yung mga sunog sa mukha nyo, yung sunburn. And mas mabilis. So yan, ayutin natin. So ayan, nabanlawan na natin yung ating face. And yan, gawin nyo lang din yan ng once or twice a day para yung mga sunog mawala, ano. So napakahiwaga talaga ng aloe vera at napakagandang gamitin, ano. Dapat meron din kayong tanim na ganito, no, na mag-aari yung magamit, ano, kapag kailangan nyo, no. So sa mga wala pang aloe vera, yan, magtanim na kayo nito, no, para in any case, ayan, kuha lang kayo ng kuha, puto lang kayo ng puto. Ayan, thank you so much sa inyong panonood ngayon ng ating video. And I hope meron kayo natutunan dyan, ano. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag niyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park in Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ang maraming mga ka-MDP. And this is Hermes Unaho. Sasabi sa inyo ng happy planting. Bye!